Alright! Happy Easter everyone! Biruin nyo, pagkatapos ng napakahabang araw ng ating paghahanda, dumating na rin tayo dun sa rurok ng ating paghahanda. And this is Easter. Although it is not yet the main peak, no? It is one of the peaks. Isa ito sa rurok. But we are in a state of rejoicing. Nagagalak tayo sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kamatayan. Siya'y nabuhay na maguli. Alleluia! Alleluia! Happy Easter to everyone. Okay, so we are now on diary entry number 805. Alright. Tingnan natin ang connection nito, no? Kasi alam nyo, kasi sequential yung ating reading from the diary. So, hindi tayo makakapamili ng naangkop. Although I used to do that. Kung ano yung naaangkop, yun yung binibigyan ko ng. Yun yung kinukuha kong entry. Kaya lang, dahil sequential tayo, so, kung ano yung lumabas, kumbaga, no? So, we'll try to link this. This is the Immaculate Conception of the Mother of God. Guess what date this is? No? Walaan nyo. Of course, because this is the Immaculate Conception. So, this is on December 8, 1936. So, hindi na yan sinabi ni Faustina. Wala na siyang nilagay na date. No? But, that was definitely December 8, 1936. Kasi 1936 tayo in the past diary entries. So this is the feast of the Mother of God, the Immaculate Conception. From early morning, I felt the nearness of the Blessed Mother. During Holy Mass, I saw her so lovely and so beautiful that I have no words to express even a small part of this beauty. She was all in white, with a blue sash around her waist. So, imagine niyo, no? Maputi, puting-puti siya, may blue sash around her waist. Her cloak was also blue. Kaya nga yung Marian color, di ba? Usually ay blue. And there was a crown on her head. Marvelous light streamed forth from her whole figure. Tandaan niyo yan, ha? Marvelous light streamed forth from her whole figure. I am the Queen of heaven and earth, but especially the mother of your congregation. She pressed me in her heart and said, I feel constant compassion for you. I felt the force of her immaculate heart, which was communicated to my soul. Now I understand why I have been preparing for this feast for 2 months and have been looking forward to it with such yearning. From today onwards, I am going to strive for the greatest purity of soul, that the rays of God's grace may be reflected in all their brilliance. I long to be a crystal in order to find favor in His eyes. Kalinis-linisang paglilihi sa Ina ng Diyos. Mula pa pagkaumaga, naramdaman ko na ang presensya ng mahal na Ina. Nakita ko siya sa banal na misa. Napakarikit at napakaganda, na di mailalarawan ng kahit anumang salita, maging ang pinakamaliit na bahagi ng kagandahang ito. Puting-puti ang kanyang kasuotan na may asul na tali na nakapaikot sa kanyang baywang. Ang kanyang kapa ay asul din at may korona siya sa ulo. Napakagandang liwanag ang dumadaloy sa buo niyang pagkatao. Ako ang reyna ng langit at lupa, at lalo't higit ang ina ng inyong kongregasyon. Inilapit niya ako sa kanyang dibdib at nagwika, Madalas akong nahahabag sa iyo.
Naramdaman ko ang puwersa ng kanyang kalinis-linisang puso na ipinapaliwanag sa aking kaluluwa. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit ako naghahanda para sa kapistahang ito ng 2 buwan at nananabik dito. Mula ngayon, pagsisikapan ko ang dakilang kadalisayan ng kaluluwa upang ang sinag ng grasya ng Diyos ay tumagos sa lahat ng kaningningan nito. Nananabik akong maging kristal upang makakuha ng pabor sa kanyang mga mata. Okay. So, today is the Immaculate Conception of Mary? No, today is Easter. Okay, so kanina nagbatian na tayo doon sa mga dumalo sa Bihilya, no? Pagkatapos ng misa, Happy Easter, Happy Easter. So, Happy Easter ulit. Happy Easter again to everyone. Sa lahat ng mga araw-araw po nakikinig ng ating pagninilay sa talarawan ni Santa Faustina. So, ngayon ay hindi kapistahan ng kalinis-linisang puso, but then, we can learn from this experience of Faustina because we were in the more than 40 days of preparation for this event today. So this is one of the peaks na isa lamang po ito sa rurok ng ating pinaghahandaan. Sapagkat sa susunod na linggo sa Easter Octave ay isauling rurok, isauling peak ang ating pinaghahandaan. So before we go to the other peak, let me just share my reflection on the first peak. Isa itong peak, yung today, no? Yung resurrection of our dear Lord. Kay ang kanyang pagkabuhay na muli. The Immaculate Conception is a dogma of the Catholic faith, of the Catholic Church. Bakit natin sinasabi? Bakit kasama si Maria sa ipinaglihi na walang bahid o dungis ng kasalanan? Because God prepared someone. So, pumili siya. At si Maria ang napili niya. At si Maria ang inihanda niya. So, bakit ganon? Sapagkat ang Diyos, syempre, may vision siya. May plano siya eh. Ang plano niya ay iligtas ang sanlibutan. At upang mailigtas ang sanlibutan, kailangan niyang ipadala ang kanyang anak. So, papaano niya ipadadala yung anak niya? Na isa ring Diyos. Syempre, like father, like son, ano? Diyos ang tatay, Diyos din ang anak. So, paano niya ipapadala? Hindi niya syempre pinag-isipan yun, ano? Kasi instant yan sa Diyos. So, paano? Kung tayo yun, ano? Paano ko ipadadala kung ako ay Diyos? Paano ko ipadadala ang anak ko? Sa lupa, lugar ng makasalanan. So, dahil dalisay ang Diyos Ama at dalisay din ang anak niya, kailangan niya ng dalisay na magiging daluyan. Yung sinapupunan, yung vessel, no? Na pagsisidlan sa kanyang anak, kailangan malinis din. Kung kaya, since birth, malinis si Maria. Walang bahid ng kasalanan. Sorry na lang, no? Pero talagang ganon. Pabor-pabor yan. Kumbaga sa mga Bisaya, pabor-pabor man. Uy, oo. Talagang kailangan ng pabor. The favor coming from God. Dahil ang ibinibigay niya sa atin ay ang kanyang anak. No? His only begotten Son. And so, kailangan malinis ang paglilihi kay Maria. At kailangan habang lumalaki itong si Maria, huwaran din at malinis, which she was able to perform, which she was able to execute, to do, no? Nagawa niya na maging malinis in all her entire life. No? Hindi yan magiging si Maria na katulad ng nakikilala natin ngayon, na kapag nilapitan natin, wala na siya sa mundo, no? Na kapag tayo humiling, lahat tayo, at least one instance lang, kahit isang instance lang, no? Ay nagkaroon ng kahilingan sa ating mahal na Birhen. At malamang, walang isa man sa atin na hindi niya natulungan.
all of us has experience of Mother Mary's intercession. So, ganun siya kalinis, ganun siya ka-powerful. Because she is pure, she is clean, she is powerful. Until her death. Until she was able to go to heaven. Alright, so, inihanda ang kanyang sinapupunan para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Now, parang ganito lang, no? Halimbawa, meron ka isang cup na madumi. Okay, nasa isang batis ka. Uhaw na uhaw ka, di ba? So, iinom ka. Yung batis, crystal clear ang tubig. Ang linis, grabe, di ba? Ilalagay mo ba yung tubig na yon doon sa maruming cup? Sa maruming tasa mo? Of course not. Lilinisin mo muna yung tasa mo, di ba? Kasi iinom ka ng malinis na tubig. Otherwise, the pure, clear water would be dirty. Magiging marumi. Kasi inilagay mo sa maruming vessel. That is the reason why the vessel, the womb of our Blessed Virgin Mother has to be pure. Alright. So, ganun siya. Malinis siya. Very pure. Now, ang sinasabi ni Faustina, kaya pala siya naghanda ng 2 months para sa kapistahan yun ng Immaculate Conception. Ganito. Basahin ulit natin. Let's go back. Ayun na pala, no? Tagalog. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit ako naghahanda para sa kapistahang ito. Mula ngayon, ito ang realization ni Faustina. Mula ngayon, pagsusumikapan ko ang dakilang kadalisayan ng kaluluwa. So, purity of soul. Upang ang sinag ng grasya ng Diyos ay tumagos sa lahat ng aking upang ang sinag ng grasya ng Diyos ay tumagos sa lahat ng kaningningan nito. Sa pagkatao niya. Kasi ganun ang nakita niya kay Mary. Because Mary was so pure, was so clean, was very good, saintly, no? Walang bahid ng dumi, walang bahid ng kasalanan. Kaya yung brilliance of God is penetrating every cell of her body, is penetrating her whole being. No? At kitang-kita niya yon kung paano tumagos yung liwanag na yon. The brilliance, hindi lang light, no brilliance, napakaningning. So, sabi niya, ganun pala kapag nakapaghanda siya. Kasi naghanda siya for 2 months eh. May mga ginawa siya. No? Hindi na lang na detalye dito, but she was able to prepare for that feast. Okay. At yung preparation na yon, she was expecting also na kung ano yung nakita niya kay Mary, the brilliance that penetrated Mary would also be her brilliance. Dadating din sa kanya, ipe-penetrate din ng brilliance na yon coming from God, yung kanyang whole being, the whole being of Faustina. And so, let's go back to our preparation for this season of Lent. So, marami tayong ginawa, di ba, for the season of Lent. And primarily, for the season of Lent, 3 ang sinasabi. 1 is prayer, 2 is fasting, 3 is giving. Okay, fasting, it cleanses the body and the soul. Kasi, tinitingnan mo pa yung mga pagkain na end of this earth, no, pwede yang hindi, yung halimbawa, yung sanay kang kumain ng ganito kadami, nagbawas ka. No, kasi alam mo, mabubuhay ka rin naman kahit konti lang eh. And the less we eat, the better our health. Kasi po, ngayon, ano ba pinagkakain nga kasi natin? Di syempre, junk food, etc. Puro matatamis, etc. So, ano nangyari? Nagiging sickly tayo. And so, fasting is one way to cleanse the physical and the spiritual body. Mabilis na lang, no po, hindi na natin lalaliman ng discussion sa Lenten preparation. So, we pray. When we pray a lot, the spiritual body also becomes pure, napupurify tayo. Alright, so we also have confession during this season. That's part of our preparation, which is falling under prayer. And then number 3, we give. When we let go of something, out of ourselves, ibinibigay natin,
That is the essence of love and purity. No? Nalilinis din tayo ng ating pagbibigay sapagkat a certain portion of ours, yung pag-aari natin, nakakayanan na nating i-let go for the benefit of others, no, na ibang tao. So, within that more than 40 days of preparation, we have come to this day, Easter Sunday. So, tingin nyo ba yung naging preparation natin, no? Yung fasting, praying, and giving, ano ang level na inabot mo? At kung ano ang level na inabot mo, ano sa tingin mo gaano kakaliwanag ngayon? Nagniningning ka ba? No? Yun bang brilliance na ibinigay sa atin ng Panginoon? Sapagkat this is the season or the feast of the lights, no? Pista ito ng liwanag, ng ilaw. Bakit? Sapagkat si Jesus na ilaw ay nabuhay na muli upang magbigay ng liwanag sa mundong madilim. Kaya nga yung symbolism ng tomb, 'di ba, na inilibing siya, madilim 'yon. And from that dark tomb, lumabas siya at nagsabog siya ng liwanag. Kaya meron tayong blessing of fire. Sino ba ang liwanag? Si Kristo ang liwanag. Now, that light coming from Jesus should also penetrate us, no? In all its brilliance. So, ano ang level ng penetration niyan? Depende yan sa naging paghahanda mo for the past 6 weeks, no? Yun yung Lenten preparation eh. So, gaano tayo naghanda? Yun, no? Perfect yan eh. Hindi nagkakamali si God, no? Kung ano yung brilliance na dapat sa atin, yun lang ang matatanggap natin. Sinabi rin niya ni Faustina in her diary, nakita niya na yung liwanag ng Panginoon, nagmula doon sa Eucharistia, iba-iba ang level o antas na natatanggap ng nandun sa simbahan. Bagamat isinasabog ang grasya at the same time, lahat siya nakakatanggap, simultaneously receiving. Each one is simultaneously receiving the grace. Pero iba-iba ang tinatanggap ng liwanag ng bawat isa. That is because iba-iba ang level ng preparation natin. When we go to Mass, iba-iba ang preparation natin. So, ganun din tayo, no? May this season of Easter, nawa ang araw na ito ng linggo ng pagkabuhay ay magbigay sa atin ng tunay na liwanag at lalo pa tayong magliwanag dahil sa ating kabutihan. Happy Easter po muli sa inyong lahat.